Hello everyone! For this video nga ay pupunta kami ng center kasi baho na din ngayon na aming baby, oo. So, ito nga, pagkalabas naman ng bahay, bumungad na naman sa akin itong ginagawang kalsada na napakaputik dahil ulan ng ulan sa amin dito. Kaya wala tayong magawa kundi maglakad dyan sa putikan. So, nung makarating na ako ng kanto ay nag-abang ako ng tricycle papunta ng center. Mayat maya nga lang din ay may nagdaanan na tricycle kaya pumaro na ako nang makasakay na din kami. Malapit lang naman ito sa amin, pwede mo naman laharin kaya lang masyadong mainit. So kung wala ka talagang payong, talagang hindi mo kakayanin maglakad Kaya kailangan na natin mag-tricycle, lalo pat may kasama rin tayong bata. Dito na nga kami sa center, nakarating na kami, nagbayad ako kay kuya. Tapos, ito ang bumungad sa akin. Nalimutan ko nga palang kahapon ang bakuna ng mga baby. So, ang adatnan ko is yung magpapa-check up, kaya umuwi na lang ako. At dahil nga 9 months old na rin ang baby namin ngayon, ay pinagluto ko na rin siya ng pansit sotanghon. Kaya ito nga pong pala kami, tuwing 5 ng buwan, nagluluto ako ng spaghetti, kahit ano lang na may handa lang niya tuwing birthday. Tama ba? Basta ika-5 ng buwan, ganun. Lagi akong naghahanda para sa kanya. Thank you na rin na sa buwan-buwan na dumarating para sa amin, sa kanya. Hindi ko alam kung ako lang yung gumagawa nito pero I'm sure naman na may mga ibang mami din na ginagawa to sa mga baby nila. Kasi nakasanayan ko na to sa panganay ko dati. Tuwing darating yung petsa ng pinanganak ko siya, buwan-buwan din ako naghahanda. Kahit papano, meron lang tayong mai-celebrate sa every month na dumarating. Kasi wala lang, naisipan ko lang yun. Kahit hindi pa naman 1 taon ng bata, gusto ko lang na kahit papano ay may ihain sa kanya. Para na rin sa pagpapa-thank you sa itaas. So, dito nga, balik na tayo sa ating ginagawa. Naghiwa tayo ng carrots kanina. Tapos, nang matapos tayo maghiwa ng carrots, ay sinunod naman natin yung repolyo. Maliit lang ang hiwa ko dito dahil pang-pansit lang talaga siya. Tapos, nung matapos na ako doon, ay sinunod ko na rin itong manok. Kanina nga ay pinakuluan ko ito para lumambot. Tapos, pinalamig ko lang siya ng kaunti. Tapos, nagsimula na rin akong maghimay. Sa iba kasi ang alam ko, hinihiwa siya. Pero kasi mas gusto ko yung pinapakuluan siya. Tapos, ihimayin dahil yung pinagpakuluan niya ay gagamitin ko pa yon mamaya sa isasabaw ko para dun sa sotanghon. Matapos ako dito dahil umiiyak na yung anak ko. At dito nga inahanda ko na yung mga kailangan ko. Tapos, naghiwa ako dito ng ating gigisa, bawang, tapos yung ating sibuyas. Iniwa ko lang siya ng maliliit kasi ayoko nung malaking hiwa. Gusto ko yung medyo durog siya. Ano ba tawag doon? Basta yung maliit na cubes. Para kahit paano, hindi na siya malasahan. Tapos nang matapos na nga ako, ay nagsalang rin ako ng kawali. Tapos naglagay na ako ng mantika. At nung okay na't mainit na siya, ay inilagay ko na rin itong bawang. Tapos, halu-haluin lang natin. Hintayin lang natin siya mag-brown. Tapos isusunod na natin dito ang sibuyas. Yan. Nung okay na nga yung mga sibuyas, isusunod na natin yung carrots. Gigisahin lang natin siya ng bahagya hanggang sa maprito lang siya ng konti. Tapos isusunod na natin yung repolyo. Paghahaluin lang natin yan. Tapos titimplahan natin ng asin, paminta at kaunting magic sarap para lang may lasa. Saka naman natin yan kukunin. At yung pinaggisahan ko, lalagyan natin siya nung pinagkuluan ng manok. Tapos lalagyan lang natin ang 2 cubes. At nang kumulo na siya, ay inilagay na rin natin yung pansit sotanghon. Yan na nga, naluto na ang ating pansit sotanghon.